Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Marjorie at salamat sa umagang ito, di ba? So, ako po yung magtuturo ng Jeremiah 33. So, tara po, manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa oras na to, sa gabay, sa bagong umaga, O God. Lord, patawarin mo kami sa mga kasalanan ginawa namin. Hugasan mo kami ng banal mong dugo. At so also to in-acknowledge kong Lordship mo. Be with us, O Lord God, as we study your word. And I pray, O God, that you give us, O God, wisdom and understanding, O God. Bless us this day, O Lord God. May you provide all the needs that we need, O God. All the provisions, O Lord God. Because you are the God who is created everything in this world, O God. Hallelujah. Salamat po sa oras to. In Jesus' name, pray. Amen. So, ayun. Open nyo na lang po yung Bible nyo sa Jeremiah 33. Basahin na po natin. Muling nagpahayag si Yahweh kay Jeremiah, samantalang ito'y nakabilanggo at mahigpit na binabantayan. Ganito ang sabi sa kanya, ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Kung manalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Ako si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi nito sa iyo. Gigibain ko ang mga bagay sa lungsod ng Jerusalem at ang palasyo ng hari sa Juda upang gamitin tanggulan laban sa sumasalakay ng mga hukbo ng Babylonia. Papapasukin kayo ng mga kaaway at marami ang mamamatay sa labanan sapagkat pupuksain ko sila sa tindi ng aking puot. Itinakwil ko ang lungsod na ito dahil sa kanilang kasamaan. So, ayun nga po, si Lord, nagkita ulit sila ni Jeremiah, yung papa niya. Tapos this time, kinausap niya siya. So, una sa lahat, pinakalala mo na ng Lord kung sino siya, kung ano yung, kung sino siya, di ba siya yung nag-create ng heaven and the earth. So, lahat ng nandito sa mundo nasa kanya. Tapos, which is yun yung nasa number 2 na siya yung lumikha, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Dinescribe lang niya yung sarili niya kay Jeremiah na dapat hindi siya ine-estimate yung power niya kasi nga siya ang creator natin. Tapos, ayun nga, galit din kasi siya sa dun sa mga kasalanan dun sa may verse 5, yung pupuksain niyo yung mga kaaway at maraming mamamatay laban sapagkat pupuksain ko sila ng tindi ng aking pot. So, yun. Grabe din yung pinakita niya na na-offend din si Lord, yung napuot siya na in just a snap, kaya niyang gumawa ng war, kaya niya magkaroon ng chaos, or yun, yung pinakamahirap na na sa atin, mahirap lang kasi syempre, Lord siya, walang impossible sa kanya. Pero binigyan naman tayo niya ng grace. Diba? Sabi niya, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at papayag ko sa inyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. So, even the secret things and ahead of time, yun yung sasabihin ni Lord sa iyo para magiging prepared ka sa Kanya. So, ayun. And then, sa verse 6, ngunit, pagagalingin ko silang muli. Hahanguin ko sila sa kahirapan ng Juda at Israel at bibigyan ko sila ng kapayapaan at kasaganaan. Ibabalik ko sa kanilang mga kayamanan at muling itatatag. Lilinisin ko sila sa lahat nilang kasalanan at patatawarin nila sa paghihimaksik laban sa akin. At dahil sa lungsod na ito, matatanyag ang aking pangalan. Pupurihin at dadakilain ng lahat ng bansa. Kapag nabalitaan nila ang lahat ng pagpapalang ipinagkaloob ko sa kanila, maaantig sila mapupuno ng paghanga dahil sa mga pagpapal kapayapaan binibigay ko sa aking bayan. Ito pa ang sabi ni Yahweh, sinabi ninyo na ang lugar na ito ay parang disyerto, walang nakatirang tao ayop, walang naninirahan sa mga lungsod ng Juda, at walang tao sa mga lansangan ng Jerusalem. So,
um, kahit galit naman si Lord, still yung love niya is unconditional. So, ayun nga, kahit nagkaroon ng na-offend ng Jerusalem at Judah si Lord, still, sabi ni Lord, 'di ba, pag lumapit lang sila, humingi ng tawad at taos puso. Si Lord naman is a God of restoration. May mercy siya, i-forgive niya, and hindi siya magkukulang kasi i-restore niya lahat, even yung mga nawala. 'Di ba? Tapos ipapahayag niya pa sa iba't ibang basa na talagang makikilala. And then, so sa verse 11 na po. Ngunit darating ang panahon na muling maririnig sa lugar na ito ang katuwaan, kasiyahan, ang tinig ng ikakasal habang sila'y nasa bahay ni Yahweh, upang maghandog ng papuri pasasalamat. Maririnig ang sigawang purihin si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, at dahil sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. At ibabalik ko ang kayamanan ng bayan. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ito ang sabi ni Yahweh. Sa buong lupain ito na walang pakinaba at walang nakatirang tao o hayop, muling magbabalik ang mga pastol at payapang magsisikain ang kanilang mga kawan. Sa mga lungsod, sa kabuluran, sa kapatagan, sa timog, sa lupain ng Benjamin, sa palibot ng Jerusalem at ng Juda, muling magkakaroon ng maraming kawan na inaalaga ng kanilang mga pastol. Sinabi ni Yahweh, tiyak na darating ang araw at tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at Juda. At ang panahong iyon, pipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David. Papairalin niya ang katarungan at ang katuwiran ng buong lupa. So, ayun na nga, dito sa 11 to 15, dinescribe ni Lord kung sino siya. So, He is going to restore ngayon Judah and Israel. Kasi wala naman posible talaga sa Lord di ba? Doon na tayo sa real talk. Tapos, yun, even yung mga tagtuyot, yung from no life of land, kaya niyang i-restore yung buhayan yun. Pasaganain yung lahat ng tanim doon. Hanggang dun sa to the point na lahat ng tao, lahat yung Judah at saka Israel, ipipraise talaga nila dun yung pangalan ni Lord. Itatas talaga nila yun. Which is yun nga, yun yung nakalagay sa di ba? Sa verse 11, yung purihin si Yahweh, makapangyarihan sa lahat, dahil sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. So, ayun, from no life to praising God's name. And then, sinabi ni Lord, tapos dito, sa 15 din, sinabi din ni Lord na pipili siya ng magme-maintain ng peace and order, which is si David. Yun po. Tapos, sa 16, sa mga araw na iyon, maliligtas ang mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagan sa pangalang ito. Si Yahweh ang ating katuwiran. Si David ay hindi mawawala ng kahalili sa trono ng bayang Israel. At mula sa lahi ni Levi, hindi ko kulangin ng pari na mag-aalay sa akin ng mga handog na susunugin. Habang napagkain ng buti at iba pang mga handog sa lahat ng panahon. Sinabi ni Yahweh kay Jeremias kung paano hindi magbabago ang batas na ito na itinakda ko para sa araw at gabi. So, yun po dito sa verse 16, ni-restore talaga ni Lord yung Jerusalem at Israel, yung Judah and Israel. But at the same time, sinabi din ni Lord kung sino yung mamumuno sa kanila. Na yun nga, mura sa Levi at saka kay David, na kailangan kasi ng peace and order, di ba? So, ayan po. And then, we move to verse 21. Ngayon din naman, hindi masisira ang aking pangako sa lingkod kong si David at mga Levita. Hindi mawawala ng uupo sa trono mula sa kanyang lipi. Hindi rin mauubos ang mga pari sa lahi ni Levi. Gayon, gaya ng hindi mabilang na bituin sa kalangitan at buhangin sa dagat. Gawin ko para
pararamihin ang mga inapo ng aking lingkod sa David at mga Levitang naglilingkod sa akin. Ganito ang sinabi ni Yahweh kay Jeremias. Hindi mo ba napapansin na sinasabi ng mga tao? Itinakwil ko raw ang dalawang angkang hinirang ko. Kaya hahamakin nila ang aking bayan, hindi na ituturing na isang bansa. Ngunit sinabi ko naman, kung ang panahong itinakda kong araw at gabi at ang tiyak na kaayusan sa langit at sa lupa, mananatili rin ang aking pangako sa lahi at sa lingkod kong si David. Magmumula ang ni David ang hihirangin kong maghahari sa lahi ni na Abraham, Isaac, Jacob at ibabalik ko ang kanilang kayamanan at sila'y aking kahahabagan. So, yun nga, dito, sinabi din naman ni Lord na maraming maghahamak din dun sa bayang pinili niya, dun nga sa Israel at saka sa Judah. Pero may tinawag kasi siya wala pa dun, si David, di ba? Tsaka yung mga Levi. So, specific si Lord dito Sinabi niya pa nga to na manggagaling, yung manggagaling sa lahi ni Jacob, kay Isaac, Abraham, hanggang kay David. So, kapag tinawag ka kasi ni Lord, hindi nababali yun. Pati yung, hindi nababali yun. At yung provision nandun kasi special ka Kumbaga, among all other people, ikaw yung precious mo na tinawag nila para maglingkod sa kanya. 'Di ba? Para maging leader, maging pinuno nung isang na 'yon, komunidad or isang bansang 'yon. So, 'di ba? Tapos grabe lang dito yung promise ni Lord kay David na na hindi niya siya papabayaan, 'di ba? Na parang bawat henerasyon, there's assurance na yung provision ng Panginoon para sa kanya is nandun na kasi nga nakatakda na yun. Na dinescribe niya pa nga to sa stars at saka sa buhangin sa dagat, di ba? Na hindi mabibilang, nagniningning kasi ang stars nagniningning yan. Tapos, ayun, ibabalik yung kasaganan at kayamanan. Siguro, kung titingnan nga natin ngayon, in our present day, di ba, yung Israel talaga, nakikita mo naman, nagniningning talaga sila, nag-i-stand out talaga sila when it comes to armor sa lahat, blessed talaga yung land nila. So, talaga sila yung pinili ng Panginoon. So, yun po, ang summary ka lang naman dito in all is, ano bang panahon na dinadaanan natin, present si Lord. Grabe man yung kasalanan natin, pero mas malaki ang pag-ibig niya talaga. Kahit dumaan man tayo sa kalukmukan, yung mga dark days natin na feeling natin we're alone, pero si Lord andun siya. He just wait for us na tawagin siya. 'Di ba? At gaano man sa tingin natin kalalim talaga yung sukat ng kasalanan, able naman siya magpatawad. He is a God of forgiveness. And yun, tapos tutulungan kanyang tumayo, ibabalik niya yung mga nawala sa'yo, higit pa sa lahat, higit pa sa inaasahan natin. Just like yung kay Judah at Israel, di ba? From pagiging pasaway, they just return to the Lord. Pero, yun nga, may punishment din naman, may consequences. Pero, God is gracious. He's a God of restoration at the same time. Na after mo siya after ko siguro niya ma-restore sa lahat na nangyari sa'yo, still, He will praise you for, you will praise Him for what He did to you. Because, you deserve all the best. So, ganun si Lord sa mga anak niya, sa atin lahat. We just need to acknowledge His power and who He is to our life. So, yun lang po yung masishare ko sa Jeremiah 13. Salamat po sa pakikinig. At God bless us to all. Mananayin po tayo. Lord, thank you, Lord God, sa understanding. Salamat sa magandang salita mo katulad ng pag-restore mo sa Jerusalem. Lord, i-restore mo rin kami. Tulungan mo kami sa mga sitwasyon na hinaharap namin. Because you are the God of present. We praise you, O Lord God, because Lord, sabi mo, you have the plans for us, plans to prosper us and not to harm us, plans to give us a hope in the future.
Thank you, Lord, O God, you are our Creator, O God, our author of salvation. We seal this prayer, most precious blood of Jesus Christ. In Jesus' name pray. Amen. Thank you po.